Hey, what's up guys? Trader Supremo here. So, quick market update tayo, no? So, pakita ko lang brother yung ginawa ng market. So, meron tayong bullish 2 weekly candle above previous month high. Pero, anong nangyari brother sa market ngayon ay nagkaroon tayo ng drop, no? So, ngayon kailangan natin maghinay-hinay muna sa long kasi baka hitakin tayo ni Bitcoin. No? Kasi nagkaroon tayo ng red candle tapos below month high. So ngayon, ang in-expect ko na lang mag-catch up sana yung altcoins, no? Sana mag-play catch up yung altcoins, no? Pagka nagkaroon tayo ng rejection next week sa Supremo range, okay, so magsha-short tayo, no? Kasi bearish candle to. Pero kapag ka bullish yung template sa Supremo range next week, okay, so possible magkaroon tayo ng continuation. Kumbaga, maging ano lang to, liquidation candle. Again, ang sinasabi ko lang brother is sana magkaroon tayo ng play catch up sa altcoins. No? Kahit na mag-chop si Bitcoin, magkaroon sana tayo ng catch up sa altcoins, no? Kasi medyo bearish brother yung nangyari sa total 3 no? Sa market cap ng crypto no? So possible pagka ganito brother, no? So medyo mag-ingat muna tayo. So possible mag-scale out ako sa mga long ko brother, no, kung sakali man. Pero may mga hedge short naman kasi ko. Kaso kung masyadong malaki yung magiging epekto nun sa ng drop, kailangan ko rin mag out sa mga long ko, no. So kailangan ko rin, no. Kasi meron akong tatlong long, isang profit, tsaka dalawang underwater. Yung Sol ko tsaka Ray underwater, tapos yung Subi ko profit. So kailangan ko lang pagka nakakita ko ng rejection sa Supremo range next week doon, kailangan ko siyang i-scale out, no? Kailangan ko siyang scale out, no? Again, hindi natin kailangan tawag dito? Kailangan natin sundin ko ano ibinigay sa atin ng market. Kasi pagkakamali natin last week is sinabihan ko na kayo na wag natin i-assume na ito yung low kasi walang confirmation. But then sinuway ko din yung sistema, no? So which is naging problema sa akin kasi brother is bullish ako, ang thesis ko brother is bullish till first week of January. Kaso wala pangit yung binigay brother ni Bitcoin So napaka-rare ng ganitong ng problem ng ginawa ni Bitcoin. Wala tayong magagawa brother kundi sundin, no? Okay, Bitcoin tayo. Again, sabi ko nga sa inyo, bearish tong ginawa, no? So, possible bearish yung natin. Pero, kung bibigay bullish template, kailangan ko ilong yung mga andito sa green. Okay? Kung bearish yung bigay ulit na template, kailangan ko short tong mga nasa red or yung blue. Okay? Kapag bullish, etong green na ako titingin. Yung template sa Supremo Range. Susundin natin Supremo Range template. Kasi last week, medyo nawala ako sa Kasi dahil sa nagbibideo ko, kung ano yung sinabi ko sa video, yun din yung ginawa kong position which is mali. Dapat sinunod ko yung Supremo Range kasi may template. Bearish yung template, brother Doon ako nagkamali. No? Doon ako nagkamali, brother. Kasi bearish yung template. Ang ginawa ko, sinunod ko kung ano yung sinabi ko sa video. No? Which is, yan. Kasi yun yung anticipation niya. No? So, kailangan natin sundan yung Supremo Range next week. No? Okay. XRP, medyo, hindi pa siya masabi na bearish, no? Kasi wala naman siyang breaking ng low, pero above monthly high siya. Kaya okay, kung bullish yung ibibigay na template next week, babantayan natin si XRP. Si Solana naman kasi sobrang lapit niya na sa retracement, sa pinakadulo ng retracement. Ngayon, kung ito po ay bullish o yung market nito ay bullish, dapat mag-reverse siya dito, 182. Ito yung pinaka-worst. No, ngayon kung meron tayong sweep sa previous week low, next week, wala, okay lang yun. Kung sweep lang. Pero kung makakakita tayo ng bearish template, wala. Kailangan natin mag-cut ng trade dito. No, kay Solana. No? Okay. Link. Again, itong si Solana, pwede na kayo mag-scale out dito o kaya mag-out na kayo dito. Kasi dito pa lang, kung naglagay kayo ng stop loss dito, cut na yung trade Kasi di ba ito invalidation natin. Ngayon kasi ako, hinold ko brother kasi nag-hedge short naman ako. Kaya ako hinold kasi naka-hedge short ako dito sa month mid. Okay? So ngayon, profit naman ako nung nag-drop. Kaso, red naman ako dun sa may long ko. Ngayon, nag-long ako ulit dito. Titingnan natin ngayon kung magkakaroon na tayo ng bounce next week. Kung hindi tayo magkakaroon ng bounce, delikado brother, no? So, yun lang muna.
wala tayong i-assume. Kasi yun yung problema natin last week, in-assume natin di ba? Ang turo ko, wag kayong mag-assume. In-assume, mali. Ganun talaga, brother, no? Ang mahalaga naman, meron kang sistema, tas alam mo yung pagkakamali mo. Ang problema, yung hindi mo alam yung ginagawa mo. Okay? Kasi, kung clear sa'yo na may sistema ka at sinuway mo yun, ibig sabihin lang nun na walang problema. Walang problema kasi alam mo yung nangyayari. Ang mahirap yung hindi mo alam yung nangyayari. Kung hanggang ngayon, nanguhulalisis ka pa rin. No? Okay, Link, bullish pa rin tayo kay Link kasi wala namang breaking ng lows. Pero kung magkakaroon tayo ng sweep ng previous week low next week, mas maganda. Titingnan natin kung magkakaroon tayo ng bullish template, no? So, SUI, meron tayong long dito, profit. Nag-long ako below previous month high, which is good. Okay, waiting lang tayo, brother. No, Ray, ito yung long ko, no? Kasi nga, brother, bakit ba ako nag-long kasi dito? Dapat kasi, ito, brother, yung max na dapat niyang puntahan. No? Max na dapat niya puntahan. Ngayon, meron din ako long dito kasi. Yun yung naging problema. Kaya underwater pa rin yung trade ko. So, kailangan ko na lang itong i-hedge short next week. Okay? Ngayon, ang concern lang sa akin, brother, is bearish si Bitcoin. At taas pa si Bitcoin. No? So, yun lang yung mga concern ko. Kaya nga, kailangan ko mag-cut ng long. No? Kailangan ko i-cut yung long kapag hindi binigay sa akin ng market yung gusto kong mangyari. Okay? Core, meron akong partial entry kay Core kasi meron tayong nasa retracement na tayo, brother. Wala nang ang hirap niya ng hanapan ng area para bagsakan. So kung magkakaroon man tayo ng previous week low sweep, okay lang yon kung sweep lang. Pero brother, kung magkakaroon tayo ng acceptance below nun, delikado, brother, kasi wala yan na yung bottom no? Masisira na yung structure niya. So, meron akong partial entry. Kailangan ko siya i-close kapag hindi ibinigay ng market, no? Okay. Ondo, still bullish pa rin tayo. Okay. Ngayon, hihintayin lang natin yung bullish template. Okay, bullish. Etong BNB is bearish na, brother, no? So, hintayin natin mag-settle yung price bago tayo mag-long dito. Pero ito yung bearish na tayo, no? Again, pinapakita ko lang sa inyo kung alin yung bullish na coins, alin yung bearish na coins. Ano? So ngayon, kayong bahalang umentry sa Supreme Range. Kanya-kanya tayo ng trade. Ngayon, kailangan mo aralin saan ba ume-entry sa Supreme Range. Ano yung timing? Kailan ba dapat umentry? Ngayon, papakita ko sa inyo kung alin yung mga bullish, alin yung mga bearish. Para alam mo na kung ano pipiliin mo. No? So, FDM, naging bearish tayo ngayon. No? Same with Ethereum. Bearish na tayo kay Ethereum muna. AVAX, bearish muna. Okay. LTC, bearish tayo muna. Okay. ARB, bearish muna tayo. No? ICP, same with ICP. Pare-parehas ng brother, no? Bearish muna tayo until magkaroon na tayo ng confirmation na bullish. No? Ngayon, sasabihin ko yan kapag ka-bullish na. No? So, Algorand, bearish pa rin tayo, brother. No? So, ADA, ganun din. ETC, ganun din. Bearish pa rin tayo. Pepe, ganun din, bearish pa rin tayo, brother. No, Near, bearish pa rin tayo. Inch, ganun din. AR, ganun din. IMX, ganun din. OP, ganun din. Start, ganun pa rin. Ton, then Wild. No, puro bearish, brother. No, kasi, again, itong mga to is bearish pa since last week. No, kung nakapag-short kayo dito, gamit yung Supreme Range, that's good. Pero kasi, brother, ang ano kasi, vision ko kasi is, brother, is etong sa Solana is, eto na yung dulo ng retracement, which is mali ako, no? In-assume ko kasi, which is, kailangan ko mag-cut just in case, no? Okay? Okay, yun lang. Kung magkaroon man ng previous week low sweep dito next week, okay, no problem. Pero kung magkakaroon tayo ng bearish template dito, kailangan kong mag-cut ng trade, no? Especially, nakita nyo yung ginagawa ngayon ng New York, di ba? Dinadump ngayon ng New York, no? So, okay, no problem. Makaka-pivot naman tayo next week kung ano yung gagawin niya, no? Okay, so malinaw tayo, brother, sa mga analysis natin. Kasi tingnan mo dito, brother, sa total 3. Okay, so medyo bearish tayo, no, sa ginawa ni Bitcoin. Again, dito, brother, kasi nag-expect tayo ng bounce. Ang problema, pangit yung pinakita, brother, ni Bitcoin. Hinitak ni Bitcoin, So ngayon, ang gusto ko sana mag-play catch up yung altcoins kasi, brother, wala, mahihirapan makabangon yung altcoins kung masisira yung structure niya.
No, para magkaroon tayo ng pumping, kailangan niyang mag-reverse ay turbo pump ngayon eh. Kasi nga hindi nag-play catch up eh. What if si Bitcoin gawin yung sinasabi ko na dropping, no? 'Di ba? So delikado talaga, bro. Sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng bearish kasi kung magko-close to ng red dito, delikado tayo, brother, no? Delikado tayo, no? Okay, sinira kasi talaga brother ni Bitcoin yung ginawa yung structure eh, no? Imagine, meron tayong ditong breakout, merong confirmation ng breakout, tapos biglang din drop, no? Okay? So, medyo nag-alanganin tayo doon dahil kay Bitcoin. No? Hinitak tayo ni Bitcoin, no? So, yun. Ang gagawin natin ngayon, brother, is babantayan natin itong mga blue and red. So, kung magkaroon tayo ng bearish continuation next week, alam nyo nang gagawin. So, kapag may bearish template tayo, no? So, ngayon, yun lang muna yung gagawin natin. Okay? So, bearish muna tayo until proven otherwise. Pero kapag nagpakita ng bullish template, babantayan nyo itong mga green. Kasi ito yung mga magagandang ilong. Okay? So, yun lang muna. Kailangan natin consider, no? Wala eh. Kasi, hindi naman natin malalaman to hanggat mangyari eh. Kasi meron tayong confirmation ng bullish last week eh. Kaya tayo bullish eh. Kaya, naghanap ako ng mga pwedeng ilong eh. Nga kaso, wala. Sinira brother ni Solana eh. Sinira ni Bitcoin yung structure ni Solana eh. Supposedly, dapat nag-pump na tong si Solana eh. Kaso, wala. Nagkaroon tayo ng bearish continuation. No? So, ngayon, pwede kay brother mag-close na dito kasi acceptance na to below eh. Kaso, ako naman kasi brother, ina-expect ko, okay, kung ito man ay 75%, 184 ata to. Okay? So, ito yung worst, no? So, kumbaga, kasi partial, di ba? Sabi ko, partial lang naman ang entry ko dito at partial lang din ang entry ko dito. So, ngayon, average ko andito. So, underwater yung trade ko. Ngayon, na-hedge ko naman ng short. Ang gagawin mo, brother, kung hindi kaya na account mo, wag mo nang ituloy. Wag mong i-hold. No? Kasi mali yung idea eh. Wag mong i-hold, no? So, wag mong gagayahin yung, for example, ako. Kasi alam ko kung paano siya i-hedge. No? Paano kung hindi mo siya kaya i-hedge, di ba? Hindi mo kayang i-manage yung ganun, di ba? So, kailangan mong i-close dun sa invalidation point, no? So, ngayon, ina-expect kong mag-bounce to next week. Kung hindi ito magbabounce, yung sweep dito sa previous week low, okay lang eh. Pero kung magkakaroon tayo ng continuation dump, delikado, brother, no? Delikado. Kaya nga medyo concerned ako dito sa sol trade ko eh kasi supposedly talaga, 'di ba? Kaya naman natin siya pinasuhan kasi ito dapat yung expect natin ng bottom. Kaso mali, invalidation natin 'to. So mali tayo doon. Mali tayo sa idea na 'yon. Kaso hinold ko kasi nga, sabi ko nga, ito yung retracement point eh. 184 eh. Ito yung worst scenario, 75%. Ngayon, hopefully, magkaroon tayo ng balance. Kung hindi, kailangan ko mag-scale out ng trade. Ngayon, may hedge short ako dito, kaya hindi ako natataranta. No? Hindi ako nagpapanik. No? Kasi, di ba sinabihan ko rin kayo, i-hedge short nyo kung magkakaroon man tayo ng dropping. No? Okay, Link, bullish pa rin naman tayo kay Link kasi wala naman tayong nakitang breaking ng low. So, kailangan lang natin makita na mag-bounce siya early days of the week para makita natin yung template na bullish, no? Suwi, profit pa rin ako kay Suwi kasi ang entry point ko is here kay Suwi, okay? So, pinakita ko yan sa group, entry point ko ay dyan. So, bullish pa rin tayo. Ngayon, nakita nyo, brother, kasi nagpakita siya ng bullish continuation. So, expect ako, meron tayong retracement as pump, pero dahil hinitak siya ni Bitcoin, nakita nyo ang lalim ng dinrap niya. Pero, ganun pa rin yung structure niya, bullish pa rin. Pero nakita mo si Bitcoin, brother. Binrake niya kasi yung low, eh. No? Kaya medyo naging concern para sa akin yun. No? Okay, si Ray, again, meron tayong entry dito. Underwater pa rin yung trade. Red pa rin yung trade. Pero, mag-emergency cut ako kapag nagkaroon tayo ng trading below this area. Magkakaroon ako ng scaling out dito sa area na to. Pag nag-trade na below this area, kung pagka-sweep, okay lang. Halimbawa, nag-sweep lang tapos nag-reclaim, okay lang yon. Pero halimbawa, may mga rejection sa supreme range sa lower time frame, kailangan ko, brother, mag-out, no? Mayabang tayo, brother, pero hindi tayo ganun, kaya para i-hold yung trade natin hanggat hindi nagbabounce, no? Okay, tulad ni Solana, nakita nyo naman, brother, no? So, wala siyang balak mag-bounce, no?
Kasi nga, sinira ni Bitcoin, hinitak niya, brother, no? Ganun talaga. Wala tayong magagawa, no? Court naman, meron akong partial entry dito kasi nga, sobrang baba niya ni. No, sobrang baba niya na. Siguro kung spot okay lang to, no? Kaso sobrang baba niya na eh. So, wala na siyang ibababa kasi sobrang baba nga niya. Kumbaga, andali niya lagyan ng stop loss. No? So, kaya ako nag-partial entry pero maliit lang muna hanggat hindi pa confirm. No? So, same kay Ondo is bullish. Bullish tayo kay Ondo. Again, sabi ko nga sa inyo, hindi ko masasabi gagawin ng market. Kailangan nyo aralan yung supremo range kung paano siya entryhan. Ngayon, ito brother, si Ondo is bullish. So, kapag bullish yung template na binigay ng market next week, then, maglolong tayo sa mga green coins, no? Okay tayo doon? Okay tayo doon, no? So, ngayon, BNB, sorry, na-explain ko na pala. So, yun lang muna mga kapatid. Yun lang muna. At pare-pares lang naman sila sabi ko everyday. So, hihintayin lang natin yung mga trigger. Again, yung kay Solana, medyo nagko-close na ako, nag-scale out na ako kasi may acceptance na siya sa baba eh. Wala akong makitang bounce. Ibig sabihin, walang buyer, no? So, kailangan ko mag-scale out dito kay Solana, no? So, yun. Yun lang muna, kapatid. Then, pag nakita ko ng bullish, then entry na lang ako ulit, no? So, yun lang muna. Maraming salamat sa pakikinig. Like, subscribe, share. So, yun lang muna, no? Tapos sa mga sa mga hindi pa nakakapag-download ng exchange, meron po tayong link diyan sa may YouTube description. Pakigamit na lang po, no? So, yun lang muna. Maraming salamat, kapatid. Next week ulit, no? Daily upload, no?